Ang kasaysayang inyong matutunghayan ay hango sa karagatan at hindi sa tunay na buhay. Ang anumang pagkakahawik sa kasaysayan ng iba dyan ay di sinasadyang sadyain. Babala, ito'y makabagbag damdamin, makabagabag isip at makakabag tiyan. Isang obra maestrang aantig sa mga operadong puso, gigising sa mga lasing at magbibigay aral sa mga mal-edukado. Tunghayan niyo ang isang kwentong naiiba sa lahat ng kwentong hindi pa ninyo napapanood at naririnig dahil walang magtangka, kami lang. Ito ang simula. Sarili niyang bayaw habang nag-iinuman sa compound ng isang pabrika ng plastik sa Baco. Si Daniel Cutusan, 27 anyos, ayon sa saksi ang di umano'y naghamon ng away sa bayaw nitong si Simeon Batukan nang ibuko siya nitong dati siyang babae. 14 na saksak ang tinamo ni Batukan mula kay Cutusan. Samantala sa Malate, isang bombay ang pinagtangka ang nakawan ng sarili niyang tsuper. Dito ko lang nakita yun eh. Baka naman namalikmata ka lang, Juan. Walang pating dito, mababaw lang to. Hindi, sigurado ako. Dito ko rin nakita yung garapon na may lamang gintong libro eh. Teka, ano ba yung hinahanap natin? Pating o yung garapong may lamang ginto? Baka barang ng ginto, hindi libro. Eh di yun ang hanapin natin. Ginto pala eh. Oh, ano yun? Teka, huwag tayo lumapit. Baka kung ano na yan. Juan, ano ba? Pabayaan mo siya, Goyong. Baka yan na yung garapon may ginto. Pinikilabutan ako. Na-engkanto na yata tayo, Juan. Juan! At doon na nga nagsimula ang pagmamahalan ng isang Tagalupa at isang Serena. At alam mo, mula noon, di na sila naghiwalay si Prinsesa Oceana at si Juan Miguel. Hanggang isang araw, ito si Juan Miguel nag-demand. Sabi niya kay Prinsesa Oceana, ano ba talaga? Ganito naman tayo for life? O pumunta ka na sa bahay namin, dun sa barangay Tuyong Lupa. Eh, Sushi, kung ikaw si Prinsesa Oceana, sino pipiliin mo? Abay, siyempre, yung mahal ko. Ay!
Asus, once a mermaid, always a mermaid. Kaya ako naniniwala na talagang hindi pwedeng pagsamahin ang lupa at ang tubig. Eh, gano'n na nga nangyari, no? Ay, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi talaga ako magpapapalit ng buntot para doon sa mga taong lupa na yan, yung mga papaang lupa na yan. Kaya tinan mo, alagang-alaga ko ang aking buntot. Ewan ko ba naman kasi, di ba? Dito sa laot-daot, wala kasing cute! Yung mga shokoy natin, yes, yung mga shokoy natin dito, nako, Diyos ko, parang galing sa pinaputok na bulkan. Ay, kung ano, bahala kayo sa buhay nyo. Basta in fairness, ha? Bagay na bagay yung dalawa. Talagang ang sweet-sweet nila, ha? Biro mo nakita ko pa, itong si Juan Miguel, kinakantahan talaga si Prinsesa Oceana ng Ocean Deep. O, ano naman nangyari after that? Tinanggap ba ng pamilya ni Juan Miguel itong si Prinsesa Oceana? Actually, okay lang naman. Kasi isa lang kasama niya sa bahay. Ito si Juan Miguel. Sino? Yung Lola Toya niya. At yun na nga, isang araw, dinala ni Juan Miguel si Prinsesa Oceana sa bahay nila para makilala niya yung Lola Toya niya. Juan! Nakuha po ko. Eh, bakit ba gising ka pa, ha? Lola, may papakilala ho ako sa inyo. Pakilala. Oceana, siya si Lola Toya. Lola Toya? Oo, 100 taon na yan, kaya medyo ilalakas mo yung boses mo, ha? Ilalakas? Di ba, Lola? Eh, sumigaw ka na naman sa akin. Hindi po. At Lola, si Oceana po, siya po yung babaeng pinakamamahal ko. Magandang gabi po, Lola Toya. Kaganda. Ay, salamat po. Napakaganda ng napupusuan mo. Ba't di pa ho kayo magpahinga, Lola, para hatid ko na ho kayo? Huwag na. Teka, magmahalan kayo ng ubod ng katapatan, ano? Sige. At ako'y jijingle. Kanina pa ako na-jijingle. Sige po, samahan ko na ho kayo. Huwag na. Teka. Sus Mario Joseph, naku, ano ba to? Mahabaging Diyos. Ay, naku, Santa Perpetua. Lola, magpapaliwanag ho ako. Naku. Panalo ka, Apo. Panalo ka. Ay, naku. Manang-mana ka sa iyong ama. Oh, magaling kang mangingisda. Tingnan mo nga naman, napakalaki ng huli mong tulingan. Naku, natutuwa ako. Hala, ipaksiw mo na yan agad. At gutom na si Matutina. Lagyan mo lang maraming luya, Lagyan maraming luya para maalis yung lansa. Naku, ang swerte mo. Napakalaking talagang swerte itong huli mo. O siya, sige. Sige po, Lola. Paksiw na yan, paksiw. Sige po. Po, Lola Toya. Akala ko na-booking na tayo. Yun nga lang, isa na problema nila, yung paano magkakapaa si Oceana. Para magkatuloy at pakasala sila. Alam ko na, hinilakal ni Juan Miguel si Prinsesa Oceana para magkapaa? Wow, hindi na yan, luma na yan, nagamit ng prinsipeng palaka at saka ng Sleeping Beauty, no? Kaya wala yung pangit na yan, hindi na urig yan. Eh, baka naman pinakain ni Juan ng karne! O kaya naman binalit sa araw na parang daeng? O hindi naman nilublob sa tubig at nila sa lalaking kantada! Alam ko na, gumamit ng feng shui. Hay nako, none of the above. Ano ba talaga? Ay, hindi nyo kakayanin. Ano? Nung nakita ng Haring Carpa yung anak niya, in love dito kay Juan Miguel. Siya na mismo nagbigay ng paa dito. As in magic, gano'n? Alam niyo ba na si Prinsesa Oceana lang ang kaisa-isang sirena ng pinanganak na merong perlas na itim sa puso. Ano connect? Ang perlas na itim, ang simbolo ng pagiging reyna ng laot. Ng Diyos na mamahalin? Opo. Ikaw, Juan Miguel, tinatanggap mo ba si Oceana na sumusumpa sa harap ng Diyos na mamahalin? Opo. Arwana, ang saya ng kapatid mo, no? Kinasal na sila ni Juan Miguel. Sana, tayo din. Tayo din? Ano kasi ni swerte? Ano ka ba? Hindi naman sila bagay eh. Tayo bagay. Tsaka tagalupa si Juan Miguel. Ayoko nakikitang masaya si Oceana. Tama. Kung ang gawin natin, patayin natin si Juan para maging byuda si Oceana.
Masaya yun, saka lulungkot siya. Promise! Pugito, gusto ko hindi niya makalimutan tong araw na to. Ah, hindi talaga kasi ngayon yung araw na kasal niya eh. Bobo, hindi yun ang ibig ko sabihin! Eh, araw ba ngayon? Lunes, Martes... Ay, Arwana, pasensya ka na ha. Parang pakiramdam ko, nagkakaedad na ako. Pugito, gumawa ka ng paraan. Bulabugin mo ang kasal. Bulabugin mo ang mga isda! Oo! Teka lang ha. Mula ngayon, pinagbuklod na kayo ng Diyos. Pwede mo na siyang halikan. Siguro po hindi na ako karapat-dapat na maging reyna ng laot-daot. Isa na akong tagalupa, Ama. Kaya ibinabalik ko na po sa inyo to. Hindi, Oceana. Iyo pa rin ang perlas na itim na yan. Kapag nasa lupa ka at muli mong kinailangan ang bisa ng perlas na itim, babalik ka muli sa pagkasalanan. At kapag naman nasa tubig ka at ginusto mong manatili ang mga paang yan, ganun din ang kapangyarihang ibibigay sa iyo ng perlas na itim na yan. Naiintindihan mo ako? Pero Ama, kahit kailan hindi na ako magiging reyna. Kailangan pa rin sundin ang nasusulat sa aklat ng Karangkula. Di man ikaw ang maging reyna, ang iyong panganay na anak na babae ang magmamana ng perlas na itim na yan. Maraming salamat po, Ama. Juan, mahalin mo ang anak ko. Alam kong maligaya siya sa iyo. Kaya ibinibigay ko ang kahilingan niya. Huwag mo kayong mag-alala, Haring Goldfish. Juan Carpa. Hindi goldfish. Haring Carpa. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita, Ama. Paboritong anak ni Haring Carpa yan si Oceana. Pero may kapatid yan, si Arwana. Salamat ulit, Ama. Hindi ikaw o ang anak mo kailanman na magiging reyna ng laot-daot. Ako. Ako ang reyna ng laot-daot, Oceana. Sinusumpa ko. Mapapasa ka ng perlas na yan. Yang Arwanang yan, insecure na insecure dyan kay Prinsesa Oceana. At Guy, in fairness, mas maganda naman di hamak si Prinsesa Oceana kaysa kay Arwana, no? Excuse me. Hello. Mas maganda naman ako sa kanya, no?